Hello, Libra! This is your fortune whisperer, Che. At sa linggong ito, guys, ang ating reading ay para sa mga Libra. Yan. So, kamusta kayo, guys? Kamusta kayong lahat ng mga Libra dyan, ng mga nagagandahang Libra dyan? So, ngayong linggo na to, guys, mula March 10 hanggang March 16, titingnan po natin ang energy ng mga Libra. Ano yung mga dapat gawin, dapat iwasan at dapat i-apply para makuha natin ang ating mga minamanifest sa buhay natin. So, umpisahan natin ang ating reading, guys, para sa mga Libra. Konting paalala lamang, guys, na ang ating reading na to ay hindi lahat ay na makakapag-resonate. So, kukunin lamang po natin yung mga bagay na para sa atin at iwan po yung hindi sa tingin nyo na naka-resonate kayo. Yan. So, titingnan natin ang energy ng isang Libra, kung anong matatanggap or makukuha niya sa linggong ito. Yan. So, okay, umpisahan natin, guys, ang reading ninyo. At sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe. Click the notification bell para po update kayo sa mga bago nating i-upload na mga video. Yan. So, let's start. Okay? Keepers of the light. Keepers of the light. Keepers of the light. What is the energy surrounding this week para sa mga Libra? Keepers of the light. What is the energy surrounding this week para sa mga Libra? Okay. Okay. We have our first card. Okay. You're ready. Ayan, guys. So, lumabas sa barahan ninyo na ready na kayo. Ready na kayo tumanggap na mga blessings sa buhay ninyo, na mga minimithi nyo, mga minamanifest nyo sa buhay nyo. Ready na kayo. Ayan. Kumbaga ay ano na kayo, preparado na kayo. Yung open heart kayo, open arms nyo nang matatanggap yung mga minimithi nyo sa buhay. Dahil ito yung sinasabi ng ating baraha. You're ready. Ready ka na mag-manifest ng mga pinapangarap mo. Ready ka nang tumupad sa mga ambisyon mo sa buhay. Ready ka na magmahal. Ready ka na mag-let go sa kung anong mga nasa puso ninyo o sa mga kung anumang mga pagsubok sa buhay nyo, yung mga paghihirap ninyo, ready na kayong mag-let go sa mga ganyang mga na-experience nyong mga negativity sa buhay ninyo. So, yan, first card natin, guys. You're ready. Wow, ang ganda naman ng card nyo. Ready na kayo, ha? Okay. Let's pull the second card. Ganda ng barahan nyo, guys, ha? First, ano pa lang, ha? First, ano pa lang ng barahan nyo. Kitang-kita na yung ano ninyo. Yan. So, kuha ulit tayo na. Okay. So, we have our second card. Ano kaya to? Wow. Yan, guys, oh. Ready na kayo. And within the next few months, ayan, guys, within the next few months daw, siguro, yung unang barahan natin na ready na kayo, siguro, sa mga paparating na mga panahon, paparating na mga araw, buwan, kung ano yung mga pinaghandaan ninyo, lalabas na dito. Or sa mga susunod na mga buwan na to, matatanggap nyo or makukuha nyo yung mga minimithi ninyo. Kasi ready na kayo. Sabi ng barahan ninyo, ready na kayo. And then within the next few months, may mga matatanggap kayong blessings or mga mina-manifest nyo, minimithi nyo sa buhay ay matatanggap nyo na, guys. Yan. Ganda naman ng energy nyo, guys, ha? Super ganda ng energy ng Libra sa linggong ito. Wow. Sarap naman. Ready na. Wow. Okay. We need to pull 2 cards. Okay. We have our third card. Reconsider. Ayan. So, guys, siguro may mga napagdesisyonan kayo sa buhay ninyo na kailangan yung i-reconsider, no? Yung mga minimithi nyo sa buhay or yung mga pinaplano nyo sa buhay na tawag dito na
pinagsasawalang bahala niyo na or talagang kinakalimutan niyo na or hindi niyo na tinitake tinitake for granted niyo na kung ano yung mga dapat niyong sanang gawin, kailangan niyo i-reconsider yung mga desisyon niyong gagawin sana na sa tingin ninyo or nararamdaman na feeling niyo hindi naayon sa inyo. So, kailangan niyo i-reconsider yan. Okay? Kasi handa na kayo guys Super handa na kayo. Super handa na kayo tumanggap ng mga blessings sa buhay ninyo. Ayan. So, kaya within the next few months, yan, makikita nyo na yung mga minimithi nyo, yung mga matatanggap nyong blessings. Kaya, kailangan nyo i-reconsider kung ano man yung mga desisyon nyo na dapat nyo gawin or mga plano nyo sa buhay na dapat nyo gawin or mga desisyon. So, kailangan nyo i-reconsider lahat yan. Guys, huwag nyo ipagsawalang bahala. Okay? So, let's pull our first last card. Ang ganda ng energy nyo guys Oh. Ang ganda ng angel answers card nyo guys. Super ganda. Nakaingit naman. Yan. Within the next. Okay. Ayan. Ready na kayo tumanggap ng mga blessings from the universe. Wow. So, may kailangan lang talaga kayo isalang-alang. So, kailangan na rin isang card pero, ayan. So, our last card ay not the right time. Ayan. So, minsan guys, may mga minimiti tayo or minaambisyon or mga minamanifest tayo na minsan hindi pa kinakailangan or hindi pa napapanahon na matanggap nyo. Kung ano man yung mga bagay-bagay, no? Na sa tingin ni universe ay hindi pa oras na makuha nyo. Pero ready na kayo guys. So dito ready na kayo matanggap ng blessings nyo. Tapos dito mga ilang panahon na lang, ilang buwan, oras, araw, makikita nyo yung mga gusto nyo i-manifest sa buhay nyo. Tapos i-reconsider nyo kung ano yung mga desisyon nyo sa buhay. Pero minsan guys, yung mga desisyon natin sa buhay, mga minimithi natin sa buhay, minsan sa universe nakatingin yan. Tinitingnan niya kung yung mga pinapangarap ba natin, yung mga minamanifest ba natin ay dapat lang or nasasaayon sa panahon na matanggap natin. So, minsan, mang sagot na universe ay hindi pa oras. Kasi lahat ng mga minimithi natin, minapangarap natin guys ay may oras yan, may panahon. So, kailangan natin wait ng tamang panahon para makuha yung mga pinapangarap natin or mga minimithi or mga minanifest natin sa buhay. Ang ganda ng energy guys Super ganda. Okay. So, i-apply nyo sa buhay nyo guys So, ngayon titingnan naman natin ngayon ang abundance na matatanggap ninyo through Angels of Abundance Oracle Card. Yan. Kung ano dapat ninyong gawin, ang dapat iwasan para makuha at makamtan ang mga manifestation sa buhay. Okay, tuloy natin ang ating pangalawang reading. Okay, Keepers of the Light. Ano mga dapat gawin, dapat tandaan, dapat i-apply at dapat iwasan ng isang libra para makamtan at makamit ang kanilang mga minamanifest sa buhay, kasaganaan at sa ginawahan. Be ready guys, dahil on the way na yung blessings nyo. Kumbaga ready na kayo tumanggap ng mga blessings na galing kay universe. Alright, we have our 2 jumpers card. Clearing debts. Ayan, yung clearing debts na to guys, hindi lang to through financial debts, financial debts din meron. Ito financial debts, emotional debts. Yung ibig sabihin ng clearing of debts. Yan. Yung tawag dito, nare-remove mo yung removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligation and avoid future one as well. Ayan. So,
Ang self-care guys, nai-evolve yung removing yung tumutulong sa pag-remove ng mga bigat na ating nararamdaman when it comes sa financial matters or sa emotional debts, 'di ba? Sa ating mga buhay-buhay. So, sa pagtanggap natin or sa pagbigay natin ng pagmamahal natin sa ating mga sarili, ay unti-unti natin mararanasan yung kaginawahan sa pag-iisip, sa puso, sa pakiramdam dahil nagkakaroon tayo or alam natin kung paano ang magkaroon ng self-love sa ating mga sarili. So iwasan natin guys kung naranasan niyo man ang ganito, no, kailangan na maging lesson sa buhay mo 'yan. Na para sa sunod na panahon, pag na-recover mo na or naka-face ka na sa ganito or kumbaga naka-recover ka na, maiwasan mo yung dapat mong iwasan. Kung baga puno ka man ng utang sa ngayon or puno ka man ng sakit sa ngayon, yung naranasan mo ay magiging lesson sa buhay mo na in the future ay hindi mo na magawa or hindi mo na gagawin kasi naranasan mo na ng hirap, sakit at dismaya sa sarili mong buhay. Okay? Okay, keepers of the light. Ano pa ang mga dapat gawin at iwasan at i-apply ng isang libra sa kanilang buhay para makamtan ang kanilang minamiti. Okay. Okay. We have our second card. Attracting, not chasing. Ayan. 'Di ba? Minsan guys, sa inyo, sa ating lahat, may tayo tawag ito, yung may mga bagay tayong minimiti or inaasam-asam or gustong makamtan agad-agad. Yung nagmamadali tayo, yung hinahabol natin kung ano yung gusto nating i-manifest. Kumbaga halimbawa, gusto kong magkaroon ng maraming pera, nagmamadali ka, nagmamanifest ka nga ng abundance sa buhay mo, pero minamadali mo. Sa bawat pagmamadali mo guys, ng mga minamanifest mo sa buhay, hindi yan lumalapit sa'yo, lumalayo yan. So instead na mag-chase ka, kailangan mong i-attract yan. Kailangan mag-think positive ka. Kailangan mong maghintay. Kailangan mong magdahan-dahan para matanggap mo or makamit mo yung kung ano mang mga minimithi mo sa buhay. Huwag kang yung feeling na nagmamadali ka. Kailangan kalmado ka. Kasi pag calm ka, kalmado ka, naghihintay ka sa paraan ni universe na matanggap mo yung mga blessings mo, matatanggap at matatanggap mo. Mag-a-attract ka ng mga kaginawahan sa buhay. Mawi-welcome mo yung good energy, positive energy sa buhay mo kung marunong kang maghintay. Marunong kang mag-chase, marunong kang mag-attract or marunong kang hindi chase ka marunong kang mag-wait ng tamang panahon sa pagkamit ng inyong mga inaasam-asam. Okay guys, okay? Huwag mong madaliin. Kasi pag minamadali mo yung isang bagay, lalong hindi mo yun makakamtan guys. Sinasabi ko sa inyo kasi dahil experience ko na rin yan sa sarili ko na halos lahat minamadali ko. Manifest ako ng manifest tapos reklamo ako ng reklamo na wala pa. Tagal, ganito, tagal. Pero hindi ko natatanggap o hindi ko na-receive yung mga minimiti ko, yung mga inaatsam ko, yung mga manifest ko dahil ako mismo yung nagtataboy noon dahil sa aking negativity or dahil sa aking pagmamadali. Okay? Let's pull another last two cards. Okay, we have our 3 cards. Release jealousy. Ayan. Release jealousy daw guys, So, hindi, kasi tao lamang tayo guys, no?
Hindi maiiwasan minsan yung mga inggit. Inggit sa katawan, inggit sa ibang tao, naiinggit ka kasi sila mas may ganito, may ganyan, bakit ang dali-dali lang ng mga buhay nila, ang dali-dali lang nila makamtan yung mga gusto nila makamtan sa buhay, bakit ako ganito, ganyan. Kailangan guys, iwasan mo yung jealousy na yan. Iwasan mo yung inggit. Kasi bawat isa sa atin guys, no? Bawat isa sa atin may plano ang Panginoon, may plano sa universe. Kung hindi mo man panahon sa ngayon, darating ang araw mo na ikaw naman ang suswertehin sa buhay. Basta wag kang magmadali, mag-attract ka. Instead na maghabol ka, magmadali ka, mag-meditate ka, i-welcome mo yung good energy, positivity sa buhay mo para maka-attract ka ng mga abundance or luck, happiness sa buhay mo na walang halong pagsiselos o inggit sa kapwa mo. Ayan. So, iwasan natin yung mga ganyang negative na mga attitude na yan guys kasi talagang hindi yan nakakatulong sa mga minamanifest natin sa buhay natin. Imbis na makaka-attract tayo, tinataboy natin yan. Imbis na malapit na nating maabot yung mga pinapangarap natin, umiiwas. Diba? Dahil sa mga negativity na ina-apply natin sa ating mga buhay. If you want to attract abundance through manifestation, kailangan positive ka. Kailangan i-avoid mo yung mga negativity. Okay. Para makamtan mo yung pinapangarap mo sa inyong buhay. Ayan. Okay, so, ayan. Last nating card ay Organize for Success. Ayan, di ba? Do not let the word organize intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. Ayan. So, kailangan marunong ka mag-organize, guys. Hindi lang sa mga bagay-bagay sa buhay mo or sa mga paligid mo or sa loob ng bahay mo. Kailangan marunong ka rin mag-organize sa pagkatao mo. Mga iniisip mo, mga plano mo, mga gusto mong makuha or mga gusto mong maabot sa buhay mo, kailangan may tawag dito, marunong ka mag-organize. Marunong ka mag-isip lalo na sa financial mo, sa mga kapirahan mo. Kailangan marunong ka mag-organize niyan. Paano maggastos, paano mag-ipon, paano gamitin, at paano mo ma-maintain yung kaginawan sa buhay mo dahil marunong kang mag-organize ng abundance sa buhay mo. So, yan po yung ating reading ngayon para sa Libra. So, sana naka-resonate kayo. At ang ganda ng readings you guys. Ang ganda ng mga sinasabi ng parahan ninyo. Ang ganda ng inyong energy. So, ayan. So, may mga abundance kayong parating. So, basta kailangan lang ay positive vibe, di ba? Positive thinking. I-avoid yung mga negativity. Kasi ready na kayo tumanggap ng blessings. Ayan. So, guys, God bless and have a nice day. See you next time. Bye!